Nabuntis ang biyenan sa sarili niyang manugang matapos pumanaw ang kanyang anak. Ang lihim na nabunyag ay yayanig sa lahat. Dapit hapon ng Mayo 2024, nababalot ng kulimlim na ulap ang kalangitan ng Palawan, kasabay ng mahinang ambon na nagdudulot ng lamig. Hindi sapat ang ulan para linisin ang mga lansangan, ngunit sapat na ito para palalimin ang kalungkutan at pighati sa puso ng mga tao. Sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa isang eskinita sa kahabaan ng Rizal Avenue, ang samyo ng mainit na sinigang ay nangingibabaw mula sa masikip na kusina. Si Aling Luwalhati, isang biyudang 47 taong gulang, ay tahimik na naghahanda ng gulay. Mabilis ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang sulok ng silid, kung saan nakalagay ang larawan ng kanyang yumaong anak. Ang larawan ni Tala ay may ngiti, isang ngiting tila nananatili pa rin sa kanilang tahanan. Ngunit alam ni Luwalhati na isa na lamang itong masakit na alaala. Ang kanyang pinakamamahal na anak, isang bata, matalino, at masipag na civil engineer, ay pumanaw mahigit 1 linggo na ang nakalipas sa isang malagim na aksidente sa construction site. Isang dambuhalang bakal ang bumagsak mula sa taas na 10 metro, kumitil sa buhay ng dalaga sa El Nido. Nang matanggap niya ang tawag na iyon, para siyang naging bato. Gumuho ang kanyang buong mundo. Hindi lang puso niya ang winasak ng trahedyang iyon. Gumuho rin ang mundo ni Rizal, ang asawa ni Tala. Siya ay isang mabait at mahinahong lalaki, dating propesor sa kolehiyo, bago naglingkod sa isang local education ni. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, si Rizal ay naging isang ulirang asawa, maalaga kay Tala at itinuturing na parang sariling ina si Luwalhati. Hindi mabilang na beses na nagpasalamat si Luwalhati sa langit para sa napakabuting asawang ibinigay sa kanyang anak. Ngunit ngayon, ang munting kaligayahang iyon ay naging abo. Pagkatapos ng libing, hindi na umuwi si Rizal sa sarili nilang bahay. Pinili niyang manatili sa tahanan ng kanyang biyenan, ang lugar na dati puno ng tawanan nilang tatlo. Naawa ang mga kapitbahay sa sinapit ng magbiyenan. Sila ay magkasamang nagluksa, umaasa sa isa't isa sa bahay na puno na ngayon ng mga alaala. Paulit-ulit na pinayuhan ni Luwalhati si Rizal, "Anak, may kinabukasan ka pa. Umuwi ka na. Sanay na akong mag-isa, Nay." Ngunit marahan lang nailing si Rizal, mahinahon ngunit buo ang kanyang boses, "Nanay ka ng asawa ko, kaya nanay na rin kita." Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kapwa-init at kirot sa puso ng ginang. Walang sinuman ang nakaisip na ang kanilang tahimik na ugnayan, ang matinding kalungkutan ng 2 sawimpalad na puso, ang siyang magiging simula ng isang malagim na pagkakamali. Isang hangganan ang mabubura na magdudulot ng sunod-sunod na trahedya na hindi sukat akalain ng sinuman. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang matinding kawalan, ngunit naligaw sa mga ipinagbabawal na landas ng moralidad. At kapag nabuksan na ang tabing ng lihim, mayayanig ang buong komunidad sa tabi ng ilog ng Puerto Princesa sa isang katotohanang hindi dapat kailanman umiral. Nakatayo si Rizal sa harap ng larawan ng kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay nakapako sa ngiti nitong nakaukit na sa kanyang puso. Sa maliit na silid, tanging ang tuyong tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Ang patak ng ulan sa labas, kasama ng malamig na hangin, ay lalong nagpabigat sa kapaligiran. Nagsindi ng kandila si Rizal, at tahimik na umupo sa tabi ni Luwalhati, ang kanyang biyenan na ngayon ay tanging sandigan na lamang niya sa buhay. Naubos na ang mga luha ni Luwalhati. Sa mga araw pagkatapos ng libing, halos hindi na siya nagsasalita. Sa bawat pagkaing inihahanda ni Rizal, ilang subo lang ang kanyang nagagawa bago bitiwan ang kubyertos. Malalim ang kanyang mga mata, bakas ang mga gabing walang tulog dahil sa alaala ng kanyang anak na bumabagabag sa kanya. Ang bigat ng kalungkutan sa bahay ay halos nakak-suffocating. Noong hapong iyon, nang tumila ang ulan, kinuha ni Rizal ang kanyang motorsiklo para bumili ng prutas at kandila. Pagbalik niya, narinig niya ang mahinang ubo mula sa silid ni Luwalhati. Pagpasok niya, nakita niyang nakabaluktot ito sa kama, may manipis na kumot sa balikat. Dali-daling kumuha si Rizal ng mas makapal na kumot at lumapit. "Nay, huwag kayong umupo ng ganyan, malamig. Bumili po ako ng dalandan, gusto niyo po ipagtimpla ko kayo ng mainit na juice." Marahang tumango si Luwalhati. Isang tango na tila may bigat ng 1,000 pighati. Hindi niya inakala na sa edad niyang papalapit na sa 50, matapos pumanaw ang anak at matagal nang yumaw ang asawa, ang kanyang binatang manugang na lang ang natitirang kasama. Habang nakikita niya ang kabaitan ni Rizal, lalong sumisidhi ang kirot sa kanyang puso.
Dahil dapat, ang kanyang anak ang nakakatanggap ng ganitong pag-aruga, hindi siya. Maingat na dinala ni Rizal ang isang basong mainit na orange juice at umupo sa silya sa tapat niya. Gusto niyo po bang umuwi muna sa Luzon, sa probinsya niyo, para makapag-isip-isip? Baka lalo lang kayong malungkot dito. Umiling si Luwalhati. Sanay na ako dito. Dito ako naging pinakamasaya. At dito ko rin siya pinakanaalala, pero hindi ko kayang umalis. Tinignan siya ni Rizal, at sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata nito hindi lang kalungkutan, kundi isang malamig na kawalan, isang bangin na hindi kayang punan ng anuman. Naiintindihan niya ang pakiramdam na yon dahil yon din ang tinitiis niya. Noong gabing iyon, sabay silang kumain ng hapunan. Isang simpleng hapunan ng tinolang manok, adobong isda, at ginisang gulay. Walang nagsasalita. Ngunit habang nagsasalin si Rizal ng mainit na tsaa, mahinang nagsalita si Luwalhati. Rizal, hanggang kailan ka mag-stay dito? Natigilan si Rizal. Ibinaba niya ang takure, tiningnan ang biyanan at sumagot, hindi ko pa po naiisip na umalis. Nandito po kayo, nandito ang larawan ni Tala. Lalo lang po akong malulungkot sa bahay. Ayaw ko pong iwan kayong mag-isa. Pagkarinig nito, napaluha si Luwalhati. Hindi nila inakala na sa gitna ng kanilang pighati, magkakatagpo sila ng pag-unawa sa isa't isa hindi na bilang magbiyanan, kundi bilang dalawang taong inanod sa iisang bangka sa gitna ng unos, walang ibang masandalan kundi ang isa't isa. At sa sandaling iyon, isang di nakikitang tali ang unti-unting humigpit, na magdadala sa kanila sa isang landas na hindi nila inaasahan. Sa mga sumunod na araw, ang bahay sa Eskinita ay naging napakatahimik. Wala na ang masayang tawa ni Tala tuwing uwi galing trabaho, wala na ang ingay sa kusina kapag sabay-sabay silang naghahanda ng hapunan. Ang natira na lang ay ang marahang mga yapak, ang pag-irit ng pinto, at ang mga pautal-utal na usapan ng dalawang taong natitira. Sinubukan ni Rizal na panatilihin buhay ang diwa ng tahanan. Maaga siyang gumigising para magwalis ng bakuran at diligan ang mga dilaw na chrysanthemum na paborito ng kanyang asawa. Sa tanghali, namamalengke siya, nagluluto, at tahimik na naglalagay ng isang mangkok ng kanin sa mesa na para bang may pangatlong tao pa silang hinihintay. Sa gabi, nilalagyan niya ng bulaklak ang tabi ng larawan ni Tala, pinapalitan ang tubig, at nagsisindi ng kandila. Nakikita lahat ni Luwalhati, pero tumatalikod na lang siya para itago ang kanyang mga luha, dahil habang pinagmamasdan niya ito, lalong kumikirot ang kanyang puso. Noong hapong iyon, biglang bumuhos ang malakas na ulan, hinahampas ng hangin ang yero ng kanilang bubong, at ang kidlat ay tila gustong pumunit sa kalangitan. Naghahanda ng hapunan si Rizal nang biglang nawalan ng kuryente. Sa dilim, tahimik na naghanap si Luwalhati ng kandila sa likod bahay, habang si Rizal naman ay naghalungkat ng posporo. Nang sumiklab ang apoy at tumama ang liwanag sa mukha ni Luwalhati, nagulat si Rizal. Sa dilaw na liwanag, kitang-kita ang mga guhit sa gilid ng kanyang mga mata at ang pagod sa kanyang noo, ngunit mayroon pa rin kakaibang katatagan. Sa sandaling iyon, hindi na isang biyanan ang nakita ni Rizal. Ang nakita niya ay isang babaeng nag-iisa, pasan ang napakaraming pasakit, tulad niya. Dahan-dahan siyang lumapit, kumuha ng isa pang kumot, at maingat na ipinatong sa kanyang mga balikat. Dito na po kayo umupo, Nay. Baka lamigin kayo. Bahagyang natigilan si Luwalhati, naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang puso nang dumampi ang kamay ni Rizal sa kanyang balikat. Ang pakiramdam na iyon matagal na panahon na mula nang maramdaman niya ulit ang isang tunay na pag-aruga mula sa isang lalaki. Isang pagmamahal na hindi dahil sa obligasyon, kundi isang init na nagmumula sa puso. Lumingon siya kay Rizal, at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata sa paraang napakalapit. Tiningnan din siya ni Rizal. Ilang segundo lang iyon, pero sapat na para burahin ang agwat sa pagitan ng kanilang henerasyon, sa pagitan ng tawagang biyanan at manugang. Walang nagsalita, pero sa loob nila, isang kakaibang damdamin ang umuusbong mainit, nakakatakot, at puno ng pighati. Noong gabing iyon, mas matagal silang naupo sa tabi ng isa't isa. Nagsali ng tsaa si Luwalhati. Nagkwento si Rizal tungkol sa kanyang kabataan sa Luzon, kasama ang kanyang ina, bago siya nagpunta sa Palawan para magtrabaho. Tumango-tango si Luwalhati, paminsan-minsan ay napapangiti ng bahagya sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Tala. Nang sabihin ni Rizal, may mga gabi pong hindi ako makatulog, akala ko katabi ko pa rin si Tala. Marahang ipinatong ni Luwalhati ang kanyang kamay sa kamay ni Rizal, hindi para aliwin siya, kundi para damayan siya.
Isang sakit na walang pangalan, walang salita, at hindi nangangailangan ng paliwanag. Noong gabing iyon, walang tigil ang ulan. At sa gitna ng walang humpay na pagbuhos nito, isang bagay ang tahimik na tumawid sa hangganan, sumuot sa mga bitak ng dalawang pusong nagluluksa. Wala pa silang ginagawang mali, pero ang damdaming umuusbong sa kanila ay tiyak na hahantong sa isang bagay na hindi na nila mababawi pa. Simula noong gabing iyon, may nagbago sa pagitan ni Rizal at Luwalhati. Hindi malinaw, hindi kayang pangalanan, pero pareho nilang nararamdaman. Iniiwasan na nila ang matagal na pagtititigan, ang pag-upo ng magkatabi, at maging ang mga salita ng pag-aalala ay naging maingat na. Naging mas tahimik si Luwalhati. Mas maaga na siyang gumigising, sinasadyang tapusin ang mga gawaing bahay bago pa magising si Rizal. Minsan, sasabihin niyang maagang mamalengke, o kaya idadaan sa simbahan ng Minang para magmilay. Si Rizal naman, kabaligtaran. Sinubukan niyang maging normal, nagluluto pa rin, naglilinis, ngunit sa loob niya ay may gumugulong kaguluhan. Hindi niya pinapayagang mag-isip ng malalim, pero hindi niya rin kayang kalimutan ang init ng pagdampi ng kamay nila noong gabing iyon. Isang gabi, pagkatapos ng simpleng hapunan, tinawag ni Luwalhati si Rizal para maupo sa labas. Dama ang banayad na hangin mula sa ilog ng Puerto Princesa, dala ang amoy alat ng gabi sa Palawan. Hawak niya ang mainit na tsaa, tumingin sa malayo, at nagtanong, Rizal, naisip mo ba kung anong magiging buhay mo kung buhay pa si Tala? Natigilan si Rizal, tahimik sandali bago sumagot, madalas po, Nay. May mga gabing napapanaginipan kong nakatayo si Tala sa labas ng pinto, ginigising ako para mag-almusal tulad ng dati. Pagkagising ko, akala ko totoo, tapos mararamdaman ko ang sobrang kalungkutan. Tumango si Luwalhati, namumula ang mga mata. Ako rin. Minsan, pag dumadaan ako sa kwarto niya, parang naririnig ko siyang kumakanta. Ang sakit mawala ng anak, Rizal, parang dinudurog ang puso ko, at hindi ko alam kung saan ibubuhos ang sakit. Pagkaraan ng ilang sandali, bumuntong hininga siya. Pakiramdam ko tumatanda na ako, at ang ganitong buhay ay mas masahol pa sa kamatayan. Tumingin si Rizal sa kanya, at hindi na malayang naipatong na naman ang kanyang kamay sa kamay nito. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Nay. Nandito ako para sa inyo. Hindi po kayo nag-iisa. Lumingon si Luwalhati kay Rizal. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nagtama ang kanilang mga mata ng may ganoong kalalim. Nagkaroon ng mahabang katahimikan na para bang tumigil ang oras. At sa sandaling iyon, ang kinatatakutan nilang dalawa ay unti-unting nagkakatotoo. Biglang binawi ni Rizal ang kanyang kamay at pumasok sa loob. Kumakabog ang kanyang dibdib na parang tambol. Alam niyang kailangan niyang huminto. Kailangan niyang panatilihin ang lahat sa tamang lugar. Ngunit habang sinusubukan niyang umiwas, lalo niyang nararamdaman ang pag-usbong ng isang bagay sa loob niya, isang maling damdamin, ngunit hindi niya maitatanggi. Samantala, si Luwalhati ay hindi nakatulog ng gabing iyon. Naupo siya sa tabi ng bintana, ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. Inisip niya ang kanyang anak, ang kanyang lumipas na kabataan, at ang kanyang manugangang tanging lalaking nagparamdam sa kanya na tumitibok pa ang kanyang puso pagkatapos ng maraming taon ng kalungkutan. Alam niyang mali, pero alam din niyang napakahina na ng kanyang kalooban. Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap na yon sa ilalim ng buwan, ang takbo ng buhay sa maliit na bahay ay nagsimulang magbago bahagya, ngunit malinaw. Bumalik sa trabaho si Rizal, tumanggap ng ilang freelance interior design projects para manatiling abala. Si Luwalhati naman ay mas madalas sa simbahan o sa bahay ng kanyang matandang kaibigan na nagtitinda ng lomi sa kanto, bilang paraan para iwasan ang sariling bahay na dati tahanan, ngunit ngayon ay puno ng kabigatan. Ngunit ang distansyang iyon, sa halip na palamigin ang mga nag-aalab na damdamin, ay lalo lang silang hinila palapit sa isa't isa na parang mga gamo-gamo, dahil sa kalungkutang walang sinuman ang makakapuno. Noong hapong iyon, umulan na naman. Ang tag-ulan sa Palawan ay walang katapusan, ang ulan ay tila tumatagos sa bawat siwang ng pader, sa bawat tahimik na buntong hininga. Umuwi si Luwalhati mula sa simbahan, basang-basa, magulo ang buhok. Dali-daling tumakbo si Rizal para buksan ang pinto at abutan siya ng tuwalya. Nahihiya niyang iniwasan ang kamay ni Rizal, ngunit hinawakan ni Rizal ang kanyang braso at mahinang sinabi, basang-basa na po kayo, Nay. Ipag-init ko kayo ng tubig para makapaligo kayo. Madaling magkasakit sa ganitong panahon. Hindi malaman kung dahil sa lamig o sa banayad na paghawak na yon, bahagyang nanginig si Luwalhati.
Noong gabi, pagkatapos ng tahimik na hapunan, muli silang naupo sa labas, isang di sinasadyang nakagawian. Sa labas, tumutulo ang ulan sa yero. Sa loob, ang dilaw na ilaw ay nagbibigay ng kaunting init sa paligid. Tahimik na naggagansilyo si Luwalhati ng isang sweaterang sweater na balak niyang gawin para sa kanyang apo kung nabubuhay pa si Tala. Nakaupo si Rizal sa tabi niya, nakatingin sa malayo. Naisip niyo po ba, Nay, kung hindi niyo ako manugang, magiging iba kaya tayo? Ang tanong ay parang isang matalim na punyal na sumira sa lahat ng harang na kanilang itinatayo. Natigilan si Luwalhati, nanlaki ang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba niya ang kanyang ginagawa, nanginginig ang boses, huwag mong itanong yan, Rizal. Mali na tayo mula pa noong magsimula tayong mag-isip ng ganyan. Lumingon si Rizal, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at pagdurusa. Hindi ko po mapigilan. Mula nang mawala si Tala, akala ko patay na rin ang puso ko. Pero sa tuwing nakikita ko kayo, Nay, may nararamdaman akong totoo. Hindi bilang pamalit, lalong hindi kasalanan, kundi damdamin ng isang lalaking nakikita ang isang babaeng may kaparehong pighati. Pinisil ni Luwalhati ang kanyang mga kamay para pigilan ang emosyong namumuo sa kanyang lalamunan. Bigla siyang tumayo, akmang papasok sa bahay nang tawagin siya ni Rizal, Nay, patawad po, pero hindi ko na kayang magpanggap na parang walang nangyayari. Habang lalo akong umiiwas, lalo kong nararamdaman na nagkukunwari lang ako. At ako. Lumingon siya, puno ng luha ang mga mata. Hindi siya sumagot, ngunit ang katahimikan na yon ang pinakamalinaw na sagot. Noong gabing iyon, hindi mapakali si Rizal sa kanyang kama. Naririnig niya ang ulan, at ang mahinang buntong hininga mula sa kabilang silid. Alam niyang hindi rin makatulog si Luwalhati. Tulad niya, nakikipagbuno ito sa pagitan ng tama at ng isang magulong damdamin. Sila ay magbiyanan. Isang relasyong may malinaw na hangganan sa lipunan na hindi dapat kailanman tawirin. Ngunit sa gitna ng matinding kawalan, sa bahay na wala na ang tinig ng yumaong mahal sa buhay, nakita nila ang isa't isa bilang dalawang taong nag-iisa na nangangailangan ng isang kamay na hahawakan para hindi tuluyang gumuho. Isang pagkakamali ang nag-aabang sa unahan, at pareho silang papalapit sa pinakamanipis na linya ng kanilang buhay. Kinabukasan ng umaga, habang madilim pa, maagang gumising si Luwalhati. Ngunit sa halip na dumiretso sa kusina, tahimik siyang naupo sa harap ng larawan ng kanyang anak. Bumubulong ang kanyang mga labi, tila may gustong sabihin kay Tala, ang kaisa-isang anak niya, na hinding-hindi niya malilimutan. Sa likod niya, nakasandal si Rizal sa pinto, tahimik na pinagmamasdan ang likod ng babaeng may mga puti ng buhok. Alam niyang nahihirapan ito, nasasaktan, tulad niya. Naiintindihan din niya na ang damdamin sa pagitan nila, kahit hindi pa malinaw, ay matagal nang lumampas sa hangganan. Isang hangganan na kapag tinawid, ay hindi na mababalikan pa. Dumaan ang almusal ng may nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang kumain si Rizal, habang si Luwalhati ay isang basong gatas lang ang ininom bago pumasok sa kanyang silid. Naging tensyonado ang lahat sa pagitan nila. Bawat kilos ay maingat, bawat tingin ay iniiwasan. Ngunit ang pilit na distansyang iyon ay lalo lang nagpahina sa kanilang mga puso. Tanghali, habang nililinis ni Rizal ang lumang bookshelf ni Tala, aksidente niyang nakita ang isang kwaderno. Sa unang pahina, may nakasulat sa lilang tinta, kung isang araw ay wala na ako sa mundo, sana'y magpatuloy ka sa mabuting pamumuhay, para sa akin at para kay nanay. Ang mga salitang iyon ay tila pumiga sa puso ni Rizal. Napaupo siya, nanginginig ang mga kamay, nanlalabo ang mga mata. Pakiramdam niya ay isa siyang taksil, hindi lang kay Tala, kundi sa sarili niyang konsensya. Isinara ni Rizal ang kwaderno at lumabas sa beranda. Ang hangin mula sa ilog ng Puerto Princesa ay nagpapahapdi sa kanyang mga mata. Nakita niya si Luwalhati na nagsasampay, bahagyang nakayuko, mas payat dahil sa mga gabing walang tulog. Isang malakas na damdamin ang bumugso sa kanya, awa, pighati, at sakit. Lumapit siya, tumayo sa likod nito, at mahinang nagsalita, kung aalis muna ako dito. Okay lang po ba, Nay? Gulat na lumingon si Luwalhati, ang kanyang mga mata ay puno ng takot bago lumungkot. Saan? Saan ka pupunta? Kailangan ko pong pumunta sa Baguio ng ilang linggo, para sa isang proyekto at para makapag-isip-isip. Marahang tumango si Luwalhati, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Naiintindihan ko. Siguro. Ganoon na nga ang dapat. Pareho nilang alam na ang tunay na dahilan ay hindi trabaho, kundi ang pagtaka sa bahay na yon, kung saan napakaraming alaala,
kung saan umusbong ang isang maling pag-ibig sa pagitan ng dalawang taong nag-iisa. Hapon, inayos ni Rizal ang kanyang mga gamit sa backpack, gulong-gulo ang kanyang isip. Nakaupo si Luwalhati sa sala, nakatingin sa malayo. Nang lumabas si Rizal sa pinto, isang maikling paungusap lang ang sinabi nito na nagpatigil sa kanya. Mag-iingat ka. Kung gumaan na ang pakiramdam mo, kahit hindi ka na bumalik, ayos lang. Lumingon si Rizal, nakitang nangingilid ang mga luha sa mata nito. Gusto niya sanang lumapit at yakapin ito, ngunit pinigilan niya ang sarili. Yumuko na lang siya at tahimik na umalis, dala ang isang di maipaliwanag na bigat sa dibdib. Pagsara ng pinto, naiwan si Luwalhati mag-isa. Matagal siyang nakaupo roon, mahigpit ang hawak sa kanyang damit, ang kanyang puso ay parang pinipiga. Hindi nila alam na ilang linggo lang pagkatapos ng pag-alis na iyon, isang malaking pagbabago ang darating na magwawalang bisa sa lahat ng kanilang pagsisikap na magtago at umiwas. 2 linggo mula nang umalis si Rizal, naging paulit-ulit at walang buhay ang araw-araw ni Luwalhati. Sa umaga, mamamalengke, sa tanghali, kakain ng kaunti, sa hapon, pupunta sa simbahan, at uwi sa tahimik na bahay. Minsan, matagal siyang nakaupo sa harap ng larawan ni Tala, hawak ang rosaryong iniwan nito, nakapikit, hindi na nagdarasal kundi tahimik na nangungumpisal sa sariling konsensya. Ngunit pagsapit ng 3 linggo, nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Tuwing umaga, nakakaramdam siya ng pagduduwal kahit wala pang laman ang tiyan. Nanghihina ang kanyang katawan at minsan ay nahihilo na parang hihimatayin. Sa una, inakala niyang trangkaso lang ito o dahil sa pabago-bagong panahon. Ngunit nang hindi siya datnan ng halos 10 araw, isang nakakatakot na hinala ang pumasok sa kanyang isip. Ayaw niyang maniwala. Hindi maaari. Noong hapong iyon, nagtakip ng panyo si Luwalhati sa mukha at tahimik na nagpunta sa isang maliit na botika, iniiwasang makita ng mga kakilala. Bumili siya ng isang pregnancy test at dali-daling isinuksok sa bulsa na para bang isang ipinagbabawal na bagay. Pag-uwi niya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Pumasok siya sa banyo, isinara ng mahigpit ang pinto, at ginawa ang lahat na parang wala sa sarili. At nang lumitaw ang 2 malinaw na pulang linya, napaupo siya sa malamig na sahig, bumuhos ang mga luha, at bumulong, hindi. Hindi maaari. Sa edad na halos 50, ilang taon na mula nang mamatay ang kanyang asawa, hindi niya kailanman inakala na mabubuntis siyang muli. At ang pinakamasaklap, hindi ang pagbubuntis, kundi kung sino ang ama. Si Rizal. Ang kanyang manugang. Ang asawa ng kanyang yumaong anak. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa mga tuhod, ang mga luha ay humalo sa malamig na pawis. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tila naninikip takot, kahihiyan, at sakit na halos hindi na siya makahinga. Isang pagkakamali, isang sandali ng kahinaan. At ngayon, ang bunga nito ay higit pa sa kanyang kayang isipin. Noong gabing iyon, hindi siya kumain, hindi nagsindi ng ilaw. Ang bahay ay binalot ng dilim na parang isang malamig na libingan. Magdamag siyang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatitig sa kadiliman, ang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan, na para bang tinatanong ang sarili, anong gagawin niya sa batang ito? Alam niya, kung itutuloy niya ang pagbubuntis, hindi siya patatahimikin ng buong komunidad ng kanyang mga kamag-anak. Ngunit kung ipapalaglag niya ito, kakayanin ba niyang mabuhay sa kasalanang iyon? Sa kanyang sarili, at sa kaluluwa ng kanyang anak na nakatingin mula sa itaas. Kinabukasan, nagpasya siyang sulatan si Rizal. Isang maikling sulat, may ilang nanginginig na salita. Rizal, patawarin mo ako. Siguro dapat mong malaman, buntis ako. Hindi kita kayang tawagan, wala akong lakas ng loob. Wala akong kailangan, hindi kita sinisisi, pero hindi ko kayang itago ito sa'yo. Sana'y mapatawad mo ako. Pagkatapos ipadala ang sulat, naghintay siya. Ngunit bawat sasakyang humihinto, bawat yapak sa labas ay hindi si Rizal. Lumipas ang 3 araw, walang sagot, walang tawag, walang text. Nagsimula siyang mag-isip, baka hindi na ito babalik pa. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, pauwi na si Rizal, at dala niya ang isang unos na mas malaki pa sa kanyang inaakala. Noong hapong iyon, muling bumuhos ang ulan sa Palawan, malakas, na para bang gustong anurin ang lahat ng bakas ng nakaraan sa maliit na eskinita. Nakaupo si Luwalhati sa kusina, yakap ang lumang sweater na ginawa ni Tala para sa kanya. Payat na payat ang kanyang mukha, malalim ang mga mata at tuyo ang mga labi dahil sa mga gabing walang tulog. Nang akma siyang tatayo para magpakulo ng tubig, bumukas ang lumang tarangkahan.
Mabilis na mga yapak ang narinig niya mula sa labas. Natigilan siya, kumabog ang kanyang dibdib. Paglingon niya, nakita niya si Rizal. Nakatayo siya roon, basang-basa ng ulan, may backpack sa balikat. Namumula ang mga mata, hindi malaman kung dahil sa ulan o dahil sa maikling sulat na gumising sa isang bagay sa loob niya. Tahimik siyang pumasok sa bahay, walang imik. Nanginginig si Luwalhati, sumandal sa pader, bahagyang gumalaw ang mga labi. Nakauwi ka na. Tumango si Rizal, paos ang boses. Nabasa ko po ang sulat niyo. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nay, totoo po bang buntis kayo? Walang paliwanag, walang paligoy-ligoy. Ang tanong ni Rizal ay tila nagtanggal sa lahat ng pilit nilang itinatagong kasinungalingan. Natigilan si Luwalhati, ang mga matay nangingilid habang nakatingin sa kanyang tiyan, napatagpa ngunit naging isang malalim na sugat na hindi na maitatago. Hindi ko sana sasabihin sa'yo. Pero naisip ko, may karapatan kang malaman. Napaupo si Rizal sa silya, napahawak sa ulo. Ang maliit na silid ay napuno ng mabibigat na paghinga at ng malakas na patak ng ulan sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingala siya. Nay, sinisisi niyo po ba ako? Nagbara ang lalamunan niya sa tanong na yon. Umiling siya, tahimik na bumuhos ang mga luha. Hindi kita sinisisi. Sarili ko ang sinisisi ko. Dahil hindi ako naging mas matatag, dahil naging mahina ako. At ngayon, pinisil ni Rizal ang kanyang kamao. Gusto niyang sumigaw, manira ng gamit para ilabas ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit ang tanging nagawa niya ay tumayo, lumapit sa kanya at magtanong, anong plano niyo, Nay? Hindi agad sumagot si Luwalhati. Tumingin siya sa malayo, nanginginig ang boses. Naisip ko na ang lahat. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang ipatanggal ang bata. Dugot laman ito, bahagi ni tala mo. At akin. Nanigas si Rizal. Ang sagot na iyon ay tila pumiga sa kanyang puso. Hindi siya isang masamang tao. Ngunit alam niya, kapag nabunyag ito, walang sinuman ang magpapatawad sa kanila. Wala. Dudurugin sila ng kanilang mga kamag-anak, ng komunidad, ng buong lipunan sa pamamagitan ng mapanghusgang mga mata at masasakit na salita. Naisip niyo na po bang umalis dito? Sa pagkakataong ito, tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at kawalan ng pag-asa. Saan tayo pupunta? Iiwan ang bahay na ito. Ang larawan ni Tala. Hindi ko kaya. Hinigpitan ni Rizal ang hawak sa kanyang backpack. Hindi niya alam kung kailangan niyang maging matatag para sa kanya o para sa batang hindi pa isinisilang, ngunit alam niyang anumang desisyon ay puno ng sakit. Patuloy pa ring bumubuhos ang ulan sa labas. Sa loob ng maliit na bahay, 2 tao ang tahimik na nakaupo, na para bang naghihintay ng hatol mula sa sarili nilang konsensya. At hindi nila alam na ilang araw na lang, ang lihim na ito ay magsisimula ng mabunyag sa paraang hindi nila inaasahan. 3 araw matapos bumalik si Rizal, nagsimula na ang bulong-bulungan sa eskinita. Nagsimula kay Aling Dalisay na may-ari ng sari-sari store, at kumalat sa mga kapitbahay. Walang direktang nagsasabi, pero ang mga tingin ay naging mas mapanuri. Ang mga tango at mga patanong ay naging mas mabigat. Nagsimula ang lahat ng magpatingin si Luwalhati sa isang ospital sa Coron. Sinubukan niyang itago ang kanyang tiyan sa maluwag na damit at malaking sombrero, ngunit ang pagbabago sa kanyang katawan at ang tingin ng doktor, kahit walang sinabi, ay sapat na para makaramdam siya ng matinding kahihiyan. Habang nakapila para magbayad, aksidente niyang nakita si Mahalia, isang dating kaibigan ni Tala na nurse na ngayon sa isang private clinic. Natigilan si Mahalia nang makita si Luwalhati na may hawak na resulta ng check-up. Nahiya si Luwalhati, akmang tatalikod ngunit huli na. Mahinang nagtanong si Mahalia, Tita, sino pong pinapa-check up nyo? Kayo po. Buntis po kayo? Ang tanong ay parang isang patalim na humiwa sa hangin. Nanigas si Luwalhati, namula ang mukha, namuti ang mga daliri sa higpit ng hawak sa kanyang bag. Pinapa-check up ko lang yung kapitbahay namin. Nahihiya kasi, pautal-utal niyang sabi. Hindi na nagsalita si Mahalia, pero ang tingin niyang puno ng pagdududa ang nagtanim ng unang binhi ng hinala. Noong gabing iyon, isang anonymous na mensahe ang kumalat sa group chat ng mga kaibigan ni Tala. Narinig ko buntis daw nanay ni Tala, pero nakatira pa rin doon yung asawa niya. Ang weird. Posible kaya?
At mula roon, nawalan na sila ng kontrol. Ang mga kapitbahay, sa tuwing dadaan sa bahay nila, ay sinasadyang magsalita ng malakas at may pahiwatig. Aba, sa edad na yan, nanganganak pa. Swerte naman. Pero pagkakaalam ko, matagal nang patay asawa niyan, sino kayang ama niyan? Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi na siya lumalabas para mamalengke o tumambay sa tindahan. Kahit sa simbahan, ang mga tingin ng awa at pagtataka ay nagtutulak sa kanya na umuwi agad. Walang kamalay-malay si Rizal kung gaano kabilis kumalat ang balita. Namamalengke pa rin siya, nagtatrabaho, at pilit na pinapanatili ang kahinahunan para alagaan si Luwalhati. Ngunit ang normal na kilos na iyon ay lalo lang nagdulot ng pagdududa. Isang hapon, habang naglilinis siya ng sasakyan, lumapit si Aling Dalisay na may dalang mani. Rizal, may sakit ba nanay mo? Laging nagpapatingin sa doktor eh. At parang lumalaki ang tiyan niya. Buntis ba? Nanigas si Rizal. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis. Pilit siyang umiti, may myoma po si nanay, kaya regular check-up lang po. Hindi na nagsalita si Aling Dalisay, pero ang ngisi at tango nito na nagsasabing alam ko na ang lahat, ay nagdulot ng kilabot kay Rizal. Noong gabing iyon, kumakain sila ni Luwalhati pero walang makalunok. Ang tawanan at bulungan ng mga bata sa labas ay umaabot hanggang sa kanilang kusina. Sumigaw ang isang bata, buntis daw si Aling Luwalhati, sabi ni Mama. Nabitawan ni Luwalhati ang kanyang kubyertos. Natulala siya, nakatingin sa malamig na pagkain. Nanigas si Rizal, ang hangin sa loob ng bahay ay tila nagyelo. Nay, sa tingin ko po. Hindi na natin ito maitatago. Matagal na nanahimik si Luwalhati bago bumuntong hininga, nanginginig ang boses. Alam ko. Pero anong mangyayari kung malaman nila? Sino ang maniniwala, sino ang tatanggap? Kung hindi natin sasabihin, para na rin tayong mga kriminal na nagtatago. Yumuko si Rizal. Wala siyang masabi dahil alam niya ang pinakamalakas na bagyo ay paparating pa lang. Isang linggo lang matapos kumalat ang tsismis, dumating si Amihan, ang nakatatandang kapatid ni Luwalhati mula sa Taytay. Siya ay mainitin ang ulo, prangka, at pinakarespetado sa kanilang angkan. Mula nang mamatay ang asawa ni Luwalhati, si Amihan na ang laging nagdedesisyon sa pamilya. Kaya nang marinig niya ang bulungan na buntis daw si Tia Luwalhati sa manugang niya, hindi na siya nag-atubili. Pagbaba pa lang ng bus, dumiretso na si Amihan sa bahay ng kapatid. Pagdating sa tarangkahan, narinig niya ang ingay sa kusina. Hindi na siya kumatok, itinulak niya ang pinto at pumasok na parang isang bagyo. Luwalhati! Nandyan ka ba? Naghuhugas ng gulay si Luwalhati, natigilan ang kanyang mga kamay. Lumingon siya at sinalubong ng galit na mukha ng kanyang ate. Sa isang iglap, pakiramdam niya ay nahulog ang kanyang puso. Ate, bakit bigla kang dumating? Kung hindi pa ako darating, kailan mo pa balak sabihin, sigaw ni Amihan. Pinag-uusapan ka na ng buong angkan. Magpaliwanag ka, Luwalhati. Kaninong anak yang dinadala mo? Lumabas si Rizal mula sa kwarto nang marinig ang sigawan. Nakita niya si Amihan at bahagyang natigilan bago bumati. Magandang araw po, Tia Amihan. Galit na lumingon si Amihan. Ayan. Si Rizal. Magsalita ka rin. Mula nang mamatay si Tala, dito ka na nakatira. Ngayon, buntis ang biyenan mo, sa tingin niyo ba bulag ang lahat ng tao? Ang bigat ng hangin sa silid ay parang tingga. Pinisil ni Rizal ang kanyang kamao, tiningnan si Luwalhati, at dahan-dahang nagsalita, Tia Amihan, patawad po. Totoo po ang lahat. Diyos ko, sigaw ni Amihan, inihampas ang kanyang bag sa mesa. Naririnig mo ba yon, Luwalhati? Nababaliw ka na ba? Manugang mo yan. Asawa ni Tala. May natitira ka pa bang kahiyan? Napaupo si Luwalhati sa silya, nanginginig, namumutla ang mukha, hindi makapagsalita. Lumapit si Rizal para alalayan siya, ngunit tinabig ni Amihan ang kamay niya. Huwag mo na siyang hawakan. Bata ka pa, sisirain mo ang buong buhay mo sa ginagawa niyo, Rizal. Tumingin ng diretsyo si Rizal kay Amihan, namumula ang mga mata ngunit buo ang boses. Tia Amihan, wala po akong balak magdahilan, pero inaako ko po ang responsibilidad. Hindi ko po iiwan si Nanay Luwalhati, hindi ko iiwan ang bata. Ano man ang pagkakamali, haharapin ko. Sa tingin mo ba dakila kanyan, mapait na tumawa si Amihan. Pinapatay mo ulit si Tala.
Kung alam lang ng anak mo ang nangyayari, hindi niya kayo mapapatawad. Humagulgol si Luwalhati. Tinakpan niya ang kanyang mukha, nanginginig na parang dahon sa gitna ng bagyo. Sa wakas, nakapagsalita siya, "Ate, patawarin mo ako. Naging mahina ako. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako." Pero hindi lumambot ang puso ni Amihan. Tinuro niya silang dalawa. "Wala na akong kapatid na tulad mo. Uwi ako at sasabihin sa buong angkan na itakwil ka. Huwag mo nang ituring na pamilya mo kami." Pagkasabi nito, tumalikod siya at lumabas, hindi pinansin ang mga pasigaw na tawag ni Luwalhati at ang mga matang nagmamakaawa ni Rizal. Pagsara ng tarangkahan, ang bahay ay naging hungkag na parang dinaanan ng bagyo. Napasubsob si Luwalhati sa balikat ni Rizal, umiiyak ng walang tigil. Hinigpitan ni Rizal ang yakap sa kanya, puno ng pag-aalala. Alam niya, mula sa sandaling ito, hindi lang sila nag-iisa, kundi opisyal na ring itinakwil ng sarili nilang pamilya. At ang pinakamasaklap, simula pa lang ito. 3 araw matapos umalis si Amihan, ang bahay sa dulo ng eskinita ay naging mas tahimik kaysa dati. Walang dumadalaw, walang nangangamusta. Ang mga kapitbahay ay dumadaan na lang na may kasamang sulyap at bulungan. Naging sikat na sa buong lugar ang bahay na yan. Halos hindi na lumalabas ng bahay si Luwalhati. Nakaupo lang siya sa tabi ng larawan ni Tala, tahimik na nagsisindi ng kandila, ang mga matay na mumula na tila nagsasabing, "Anak, patawarin mo si nanay." Kitang-kita ang pagpayat ni Rizal dahil sa bigat ng problema. Pilit niyang pinapanatili ang kalma, ngunit ang kanyang mga mata ay laging may bakas ng kawalan ng pag-asa. Sa bawat hapunan, inaalalayan niya si Luwalhati, sinusubuan, ngunit pareho silang walang ganang kumain. Noong hapong iyon, habang nakaupo sila sa labas, may kumatok ng mabilis. Napatayo si Luwalhati habang si Rizal ang nagbukas ng pinto. Ang nasa labas ay si Mahalia, ang pinakamatalik na kaibigan ni Tala mula kolehiyo. Nakasuot siya ng puting blusa, mukhang pagod ngunit ang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Pagkakita kay Luwalhati, nagsalita agad siya, "Tita Luwalhati, pwede ko po ba kayong makausap ni Kuya Rizal saglit?" Tumango si Luwalhati, nanginginig ang boses, "Tuloy ka, anak." Sa sala, walang nagsasalita. Walang alok na inumin, walang pagbabasyan. Inilapag ni Mahalia ang kanyang bag at naglabas ng mga papel. Ito ang mga medical records ni Luwalhati mula sa ospital. Nakasulat doon ang pangalan niya, 47 taong gulang, pangalawang pagbubuntis, mahigit 9 na linggo na. Dahan-dahang itinulak ni Mahalia ang mga papel palapit sa kanila at tumingin ng diretsyo kay Rizal. "Kaya mo bang ipaliwanag ito?" Nanahimik si Rizal. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan, tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Lumingon si Mahalia kay Luwalhati, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. "Tita Luwalhati, hindi po ako makapaniwala. Akala ko tsismis lang. Pero totoo pala." Yumuko si Luwalhati, hindi sumagot, habang sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Nabasag ang boses ni Mahalia, "Alam niyo po ba kung gaano kayo kamahal ni Tala? Noong nabubuhay pa siya, sabi niya sa akin, si Mama ang best friend ko, ang tanging sandigan ko. Ngayon, ang sandigan na yon. Gumawa ng isang bagay na hindi sukat akalain, kasama ang asawa niya." Hindi na nakatiis si Rizal. Tumayo siya, paos ang boses. "Mahalia, alam kong galit ka, pero hindi tulad ng iniisip mo ang nangyari." "Hindi tulad ng iniisip ko," mapait na tumawa si Mahalia. "Sinipingan mo ang biyanan mo. Buntis siya ngayon, at sasabihin mong hindi tulad ng iniisip ko. Ano nang tingin mo sakin? Bata." Humagulgol si Luwalhati, pilit na nagsalita. "Patawarin mo ako. Wala akong may dadahilan. Alam kong mali ako. Mali ako, anak." Pinunasan ni Mahalia ang kanyang luha, mariin ang bawat salita. "Hindi lang kayo mali. Tinraidor niyo ang sarili niyong anak. Pinatay niyo siya sa pangalawang pagkakataon dahil sa dinadala niyo." Bigla siyang tumayo, kinuha ang bag at tinitigan si Rizal. "Ikaw ang pinakamasamang taksil na nakilala ko. Naniwala akong mabuti kang tao, pero mas masahol ka pa sa mga babaero sa kalsada." Pagkatapos, lumingon siya kay Luwalhati, at mahinang sinabi, "Bahala na po kayo kung paano niyo haharapin ang konsensya niyo. Pero mula ngayon, huwag na niyong asahan na ituturing ko pa kayong ina ni Tala." Sobrang sakit. At mabilis siyang lumabas.
Ang malakas na pagsara ng pinto ay parang tunog ng isang bagay na nabasag sa puso ni Luwalhati. Napasubsob siya sa balikat ni Rizal, humihikbi. Hindi ko na kaya. Tala, anak, patawarin mo ako. Walang sinabi si Rizal, niyakap na lang niya ito ng mahigpit. Ngunit sa kanyang isip, paulit-ulit na umalingaw ang huling sinabi ni Mahalia. Tinraidor ang sarili niyang anak. At alam niya, mula ngayon, wala na silang babalikan pa. Isang linggo matapos ang komprontasyon kay Mahalia, nagsimulang manghina si Luwalhati. Madalas siyang sumakit ang ulo, manlabo ang paningin, at magsuka. Ang dati ng maputlang mukha ay lalong namutla, nanginginig ang mga kamay at paa, at madaling hingalin. Nag-aalala ng husto si Rizal. Dinala niya ulit ito sa ospital. Ayon sa resulta ng ultrasound, normal ang paglaki ng sanggol, ngunit ang katawan ni Luwalhati ay nanghihina dahil sa matinding stress, kakulangan sa pagkain, at problema sa blood pressure. Seryosong sinabi ng doktor, mapanganib ang pagbubuntis sa edad na ito. Isang matinding emosyonal na dagok lang ay maaaring maging sanhi ng pagkalaglag ng bata. Pag-isipan niyong mabuti. Hawak ni Rizal ang resulta, ang puso niya ay parang pinupunit. Pauwi, dinala niya ito sa tabi ng ilog ng Puerto Princesa. Mahangin at presko, ngunit tahimik lang na nakaupo si Luwalhati sa isang bangko, yakap ang tiyan, nakatingin sa kawalan. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina siyang nagtanong kung mawala ako. Sisisihin mo ba ako? Natigilan si Rizal. Hinawakan niya ang payat na kamay nito. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Gagawin ko ang lahat para gumaling kayo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa akin ay kayo at ang bata. Mapait na umiti si Luwalhati. Pero ako, may pakialam ako. Hindi ako kasing tatag ng inaakala mo, Rizal. Ilang dekada akong namuhay ng marangal, hindi madaling baliwalain ang sasabihin ng iba. Sumandal si Rizal sa balikat nito na parang isang pagod na bata. Kung umalis na lang kaya tayo, Nay. Iwanan natin ang Palawan, pumunta sa isang lugar na walang nakakakilala sa atin. Dahan-dahang umiling si Luwalhati. At pagkatapos, iiwan natin ang puntod ni Tala, ang bahay na ito, bawat piraso nito, bawat larawan. Hindi ko kaya. Ang mga salitang iyon ay tila pumutol sa huling sinag ng pag-asa. Nanahimik si Rizal, nakatingin sa malaking tulay sa di kalayuan. Sa kanyang isip, ang mga darating na araw ay madilim na parang isang unos na ayaw humupa. Noong gabing iyon, sobrang hina ni Luwalhati na kahit isang mangkok ng lugaw ay hindi niya malunok. Naupo siya sa tabi ng larawan ni Tala, nanginginig na nagsindi ng kandila, muling bumuhos ang mga luha. Tala, anak, patawad. Nagkamali ako, hindi ako karapat-dapat sayo. Pero ang batang ito, dugot laman mo, anak mo. Mapapatawad mo ba ako? Ang ningas ng kandila ay sumayaw sa hangin na parang isang malabong sagot. Sa likod niya, tahimik na nakatayo si Rizal. Hindi siya nangahas na sumingit dahil alam niya may isang anino na sa pagitan nila. Ang anino ni Tala. Palaki ng palaki, pakapal ng pakapal. Noong gabing iyon, biglang sumakit ng matindi ang tiyan ni Luwalhati. Nagmamadaling tumawag ng taxi si Rizal at isinugod ito sa ospital. Habang nakahiga sa stretcher, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Rizal, paulit-ulit na sinasabi, huwag mong pabayaan ang bata. Huwag mo siyang pabayaan. Kinagat ni Rizal ang kanyang labi, sunod-sunod ang patak ng kanyang luha. Paulit-ulit siyang tumango, na parang isang huling pangako sa gitna ng unos ng buhay. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi ng doktor na ligtas ang sanggol, ngunit kailangan ng lubos na pahinga. Bawal ma-stress, bawal mapagod, bawal makaranas ng anumang pressure. Ngunit paano sila makakaiwas? Habang ang mundo sa labas ay parang isang kawan ng gutom na lobo na nag-aabang para silain sila. Wala pang 2 linggo matapos maospital si Luwalhati, may napansin ng kakaiba si Rizal sa paligid ng kanilang bahay. Tuwing umaga, may nakikita siyang isang payat na lalaki, naka-face mask, may dalang kamera na nakatayo sa dulo ng eskinita, nagpapanggap na may hinahanap. Sa una, inakala ni Rizal na dayo lang, pero nang mapansin niyang 3 araw na itong pabalik-balik, nagsimula na siyang mag-ingat. Noong hapong iyon, habang nagwawalis si Rizal, biglang lumapit ang lalaki. Bata pa ito, mahinahon magsalita, ngunit tuso ang mga mata. Kayo po si Rizal, di ba? Ako po si Isagani, isang freelance reporter. Gusto ko po sanang kumpirmahin ang ilang impormasyon.
Tungkol po sa pamilya ninyo. Kumulot ang noo ni Rizal, biglang kumabog ang dibdib. Wala akong sasabihin. Pwede ka nang umalis. Nagkibit balikat si Isagani. Naiintindihan ko po kayo, pero ang nangyayari dito sa lugar nyo ay hindi na personal na issue lang. Sa social media, pinag-uusapan na po kayo. May mga kumakalat ng litrato ni Aling Luwalhati sa ospital. May nag-post pa ng address nyo. Maniwala ka sa akin, kung hindi ka magsasalita, sila ang gagawa ng kwento, at mas malala pa. Tinitigan ni Rizal ang reporter. Nakita niya ang pananabik, ang kuryosidad, ngunit walang bahid ng simpatsya. Umalis ka na. Ang buhay ko ay hindi para pagkakitaan mo ng views o likes. Umisi si Isagani at naglabas ng isang papel. Ito ang numero ko. Kung magbago ang isip mo, tawagan mo ako. Isang patas na artikulo, baka makatulong pa sayo para maibalik ang kahit kaunting dangal. Hindi kinuha ni Rizal ang papel. Malamig niyang sinabi, hindi ko kailangan ng dangal. Kailangan kong mapanatag ang taong mahal ko. Nagkibit balikat si Isagani, tumango at tumalikod. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, lumingon siya, seryoso ako. Kung hindi ka magsasalita, iba ang gagawa. Isang kapitbahay, isang dating kaibigan ng asawa mo, o baka si Aling Luwalhati mismo. Alam mo naman, mas gusto ng tao ang naglalabas ng sama ng loob kaysa nagtatago. At umalis na siya, iniwan si Rizal na tulala sa gitna ng bakuran. Sobrang init ng araw sa Palawan, ngunit ang likod ni Rizal ay nanlalamig na parang hinihipan ng hangin mula sa loob ng kanyang puso. Noong gabing iyon, nang makatulog na si Luwalhati, mag-isang naupo si Rizal sa labas, nakatingin sa kadiliman. Sa mesa, nakabukas pa rin ang kanyang telepono, may mga notification mula sa group chat ng mga kaibigan ni Tala. Grabe naman yung issue sa pamilya ni Tala. Sino may alam ng totoo? Totoo bang kasama pa ni Rizal yung biyenan niya? Pag lumaki pa yung tiyan ni Aling Luwalhati, hindi na nila maitatanggi yan. Ang mga mensahe ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pinatay ni Rizal ang screen, inihagis ang telepono sa mesa. Bigla siyang natakot sa mga tao, sa panghuhusga, sa lipunang kayang pumatay ng isang tao gamit lang ang mga salita. Kinabukasan, pagdating ni Rizal sa ospital para bumili ng gamot, sinabi ng isang batang nurse, Sir Rizal, pagod na pagod po siguro kayo, no? Pero saludo po ako sa tapang nyo. Nagulat si Rizal. Anong ibig mong sabihin? Yung balita po sa internet kaninang umaga. Manugang, nakatira sa biyenan na nabuntis matapos mamatay ang anak. Hindi po pinangalanan pero malabo yung litrato, alam na kung sino. Tumalikod si Rizal at umalis, pero alam niya sa kanyang sarili, wala na siyang kontrol sa sitwasyon. Noong hapon, pag-uwi niya, nakita niyang nakatitig si Luwalhati sa telepono, walang tigil ang pagpatak ng luha. Hawak niya ang isang artikulo mula sa isang online news site. Ang malaking titulo ay tila isang sampal. Isang bawal na pag-ibig, biyenan, nabuntis sa manugang matapos mamatay ang anak, ang masakit na katotohanan. Tumingala siya kay Rizal, basag ang boses. Alam na nilang lahat, Rizal. Pinisil ni Rizal ang kanyang kamao, ngunit wala na siyang lakas para magalit. Dahil naiintindihan niya, ang unos na ito ay hindi na tsismis lang. Isa na itong tunay na bagyo. Noong gabing iyon, ang maliit na bahay ay nabalot ng nakakatakot na katahimikan. Walang walang ingay, tanging ang mabigat na paghinga ni Luwalhati at ang mababagal na yapak ni Rizal. Kakababa niya lang ng telepono matapos kausapin ang isang matalik na kaibigan. Pinayuhan siya nitong umalis na agad sa Palawan. May kakilala raw ito sa Benguet na pwedeng tumulong sa kanya na umupa ng maliit na bahay, magpalit ng pagkakakilanlan, at magtago muna. Kung hindi ka alis, tapos ka. Nasa balita na kayo. Baka bukas, may mga kamera na sa labas ng bahay nyo. Tinignan ni Rizal ang kanyang biyenan, ang babaeng nagdadala ng kanyang anak, ang dating ina ng kanyang asawa, na ngayon ay nakahiga sa kama na may mga matang puno ng takot. Bawat pagkagulat, bawat mabilis na paghinga, bawat daing ni Luwalhati ay tila pumipiga sa kanyang puso. Alam niyang wala na silang matatakbuhan. Pero ang umalis. Ano ang ibig sabihin noon? Pagtakas, pag-iwan sa lahat, paglaho na parang mga kriminal habang hinahayaan ang publiko na sabihin ang kahit anong gusto nila. Noong gabing iyon, hindi natulog si Rizal. Nakaupo siya sa labas, hawak ang isang sigarilyong hindi sinindihan, nakatingin sa madilim na kalangitan.
Ang alon mula sa malayo ay tila isang tawag mula sa kawalan. Inisip niya si Tala. Ang babaeng nawala, ang kanyang asawa, bahagi ng kanyang kabataan, ang dahilan kung bakit niya tinawag na nanay si Luwalhati. Ipinangako niya sa harap ng larawan ni Tala na mamumuhay siya ng marangal para sa kanya. Ngunit ngayon, yakap niya ang ina nito at naghihintay ng isang anak. Hindi na niya kilala ang kanyang sarili. Kinabukasan, pumunta si Rizal sa terminal ng bus. Matagal siyang nakatayo sa harap ng ticket booth papuntang Baguio. Nanginginig niyang inilagay ang kamay sa kanyang pitaka, ngunit hindi niya mailabas. Sa kanyang isip, narinig niya ang boses ni Luwalhati, "Huwag mong pabayaan ang bata. Huwag mo siyang pabayaan." At ang boses ni Amihan, "Wala na akong kapatid na tulad mo," at ang tingin ng pagkadismaya ni Mahalia, "Pinatay mo ang anak mo sa pangalawang pagkakataon." Tumalikod si Rizal. Hindi siya bumili ng tiket, hindi siya umalis. Umuwi siya. Pagbukas niya ng gate, nakita niya ang isang grupo ng mga tao sa labas. May kumukuha ng video, may hawak na mikropono, may nagla-live sa telepono. Isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit. "Kayo po si Rizal, di ba? Taga-Channel A po kami, may itatanong lang sana kami." Nanigas si Rizal. Lumingon siya sa paligid, dumarami ang mga kapitbahay, may mga pamilyar na mukha, mga taong dati niyang kasamang uminom ng tsaa, ngayon ay nagbubulungan, nakaturo sa kanya na parang nakakita ng isang kakaibang nilalang. Hindi sumagot si Rizal, tahimik niyang isinara ang gate, ngunit patuloy ang mga sigaw. Rizal, anong relasyon niyo sa biyenan niyo? Kayo po ba ang ama ng bata? Sa tingin niyo po ba immoral ang ginagawa niyo?" Hindi nagsalita si Rizal. Sa loob ng nakasarang gate, nakita niyang nanginginig si Luwalhati sa tabi ng bintana, maputla na parang walang dugo. Tumatakbo siyang lumapit, niyakap ito ng mahigpit, at bumulong, "Nay, hindi po ako alis. Mananatili ako dito para protektahan kayo at ang anak natin." Tahimik na umiyak si Luwalhati, ang maiinit niyang luha ay tumulo sa damit ni Rizal. At sa sandaling iyon, alam ni Rizal na nakapili na siya, kahit naharapin pa niya ang buong mundo. 3 araw lang matapos ang insidente sa labas ng kanilang bahay, isang dilaw na sobre na isiniksik sa ilalim ng pinto ang lalong nagpabigat sa tensyonadong kapaligiran. Binuksan ito ni Rizal, at sa loob ay isang imbitasyon mula sa opisina ng barangay, na humihiling sa kanilang dalawa na dumalo para linawin ang isang reklamong may kinalaman sa immoral na gawain, at panggugulo sa kaayusan ng komunidad. Walang pangalan ng nagreklamo, tanging isang maikling linya, "Ako ay isang residente ng Purok 15, Barangay Da, hindi ko kayang magbulag-bulagan." Habang binabasa ito ni Rizal, pinagpawisan siya ng malamig. Alam niyang darating ito, pero hindi niya inakalang ganito kabilis, na parang isang saksak sa likod. Itinago niya ang sulat, ayaw niyang malaman agad ni Luwalhati. Ngunit noong hapon, nakita pa rin niya ito. Ang tingin ni Luwalhati ay tila alam na ang lahat. "Pinapatawag na nila tayo, di ba?" Tumango si Rizal. "May nagreklamo?" Muli siyang tumango. "Wala na. Tapos na talaga, Rizal." Humiga si Luwalhati, tulala ang mga mata. Inilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. "Sa tingin mo, anong gagawin nila?" Hinigpitan ni Rizal ang hawak sa kamay nito. "Gagawa lang sila ng report. Wala silang ebidensya ng anumang krimen. Wala tayong nilabag na batas, sa puso lang ng mga tao tayo nagkamali." Mapait na umiti si Luwalhati habang tumutulo ang luha. Pero ang puso ng tao, minsan, mas nakakatakot pa sa batas. Kinabukasan, isinakay ni Rizal si Luwalhati sa motor papunta sa barangay hall. Nakasuot ito ng sombrerong halos takpan na ang buong mukha. Pagdating doon, may mga residente nang nag-aabang sa malayo, nagtuturuan at kumukuha ng litrato. Isang lalaki ang sumigaw, "Ayan na." Sa wakas, may magpapatino na rin sa bahay na yan. Sa loob ng opisina, 2 batang opisyal ang naghihintay. Hindi sila masungit, pero matalas ang kanilang mga tanong at seryoso ang proseso. "Nakatanggap kami ng reklamo tungkol sa di pangkaraniwang relasyon niyo. At totoo ba ang impormasyon na buntis si Ginang Luwalhati?" Marahang tumango si Rizal. "Opo, totoo po." "Kinukumpirma mo bang ikaw ang ama ng bata?" Tuminala si Rizal. "Opo, kinukumpirma ko." Bahagyang kumunot ang noo ng opisyal, pero mabilis na nagsulat. "Patawad, pero kailangan kong itanong ito. Alam mo ba na ang relasyong biyenan, manugang ay may dating ugnayan,
at labag ito sa tradisyonal na moralidad. Pinisil ni Rizal ang kanyang kamao. Alam ko po. Pero alam ko rin na hindi ito ipinagbabawal ng batas kung pareho kaming nasa tamang pag-isip. Hindi ako nagdadahilan, sinusunod ko lang ang puso ko. Nanahimik sandali ang opisyal. Pagkatapos, nagsalita ang isa pa, ipapadala namin ang kasong ito sa city level para sa karagdagang pagsusuri. Sa ngayon, wala pang tiyak na parusa. Pero maghanda kayo, maaaring ipatawag kayo ulit o paalisin kung magpapatuloy ang reklamo ng komunidad. Tahimik lang si Luwalhati sa buong pag-uusap. Paglabas nila, nanghina ang kanyang mga tuhod. Inalalayan siya ni Rizal. Bumulong siya, hindi nila tayo pinalayas, pero gagawin nila ang lahat para hindi tayo matahimik. Niyakap siya ni Rizal na parang huling panangga niya sa buong mundo. Pauwi, dumaan sila sa isang maliit na palengke. Nakilala sila ng isang tindera ng gulay at sumigaw, "Ayan! Yung buntis at yung manugang niya." May ilang tumawa, may ilang umiling. Isang maliit na bato ang lumipad at tumama sa gulong ng motor, muntik nang mawalan ng kontrol si Rizal. Nagpatuloy lang siya, hindi tumingin, hindi sumagot. Alam niya, mula sa araw na yon, hindi na lang sila isang iskandalo, kundi 2 taong itinataboy ng lipunan. 3 araw matapos ang pag-uusap sa barangay, muling nabalot ng katahimikan ang bahay nila. Wala nang nagkukumpulan sa labas, wala nang nanggugulo. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan, kundi isang senyales na may nababasag sa loob. Halos hindi na nagsasalita si Luwalhati. Hindi niya binubuksan ang telepono, hindi nanonood ng AE, hindi na rin nauupo sa tabi ng larawan ni Tala. Maghapon lang siyang nasa kwarto, yakap ang tiyan, nakatingin sa labas, na parang binibilang ang mga natitirang sandali. Nasasaktan si Rizal habang pinagmamasdan siya. Pilit siyang nagluluto, naglilinis, minamasahe ito tuwing gabi, pero umingiti lang ito ng bahagya at sinasabing, "Ayos lang ako. Kailangan ko lang ng katahimikan." Umupo si Rizal sa tabi niya, hinawakan ang malamig nitong kamay. "Huwag niyo po akong iwan. Huwag po kayong gagawa ng masama. Nakikiusap po ako." Tiningnan siya ni Luwalhati, nanginilid ang luha ngunit mahinahon pa rin ang boses. "Rizal, kung mawala ako, magpapatuloy ka ba?" Nagulat si Rizal. "Anong sinasabi niyo, Nay? Kung isang araw ay wala na ako, ipagpapatuloy mo ba ang buhay para sa bata?" "Hindi. Kailangan ko po kayo." Hinaplos ni Luwalhati ang kanyang buhok, ang tingin ay puno ng pagmamahal at awa na parang isang handa ng paalam. Noong gabing iyon, umulan sa Palawan, walang tigil. Nakatabi si Rizal sa kanya, mahigpit ang hawak sa kamay nito, hindi magawang pumikit. Ngunit sa pagod, nakatulog din siya. Kinabukasan, nagising siya sa isang nakakabinging katahimikan. Malamig ang kama, wala si Luwalhati. Ang unan sa tabi niya ay may kaunting init pa. Sa mesa, may isang sulat kamay. "Rizal, patawad kung umalis ako habang hawak mo pa ang kamay ko. Pero alam ko, kung mananatili ako, hindi ka magkakaroon ng payapang buhay. Ayokong maging isinumpa ka dahil minahal mo ang isang taong hindi dapat. Ang bata, alagaan ko. Palalakihin ko siya sa ibang lugar. Kapag handa ka na, mahahanap mo ako. Mahal kita na parang tunay kong anak. At nagpapasalamat ako na sa mga huling araw ng buhay ko, nasunod ko ang puso ko. Paalam, Rizal. Magpakailanman ang iyong Luwalhati." Nanigas si Rizal. Tumakbo siya sa labas, umaambon pa. Tumatakbo siyang umikot sa kanilang lugar, pumunta sa terminal, sa tabing dagat, tinatanong ang bawat makita niyang kamukha ni Luwalhati, pero walang nakakita, walang bakas. Bumalik siya sa bahay, napaupo sa harap ng larawan ni Tala. "Saan mo dinala si nanay? Bakit hindi mo siya pinigilan para sa akin?" Kulay abo ang langit, tahimik ang bahay, tanging ang tunog ng ulan at isang matinding kalungkutan ang natira, unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Mula noon, nabuhay si Rizal na parang isang anino. Wala na siyang pakialam sa sinasabi ng iba, hindi na nagbabasa ng balita, hindi na kumakain. Araw-araw, naglalagay siya ng isang mangkok ng lugaw sa tabi ng larawan na parang may hinihintay siyang bumalik. Pero walang bumalik. Hanggang isang araw. Isang linggo matapos umalis si Luwalhati, nanatiling hindi nagalaw ang mga gamit sa bahay ni Rizal. Ang basong madalas niyang gamitin ay nandoon pa rin, ang kulay abong jacket ay nakasabit pa. Sa silid, naamoy pa rin ang amoy ng langis na pinapahid niya tuwing gabi.
Hindi nilinis ni Rizal ang anuman, natatakot siyang baka kapag may nagbago, mawala na rin ang pagkakataon niyang mahanap ito. Araw-araw, pumupunta siya sa mga terminal, mga ospital, at mga health center. Ipinapakita niya ang larawan ni Luwalhati, kahit na ito ay isang lumang litrato kasama si Tala, at nagtatanong, nakita niyo po ba ang babaeng ito? Karamihan ay umiiling lang, ang iba ay nagtatanong, nanay niyo po ba? Tumango lang si Rizal. May mga pagkakataong gusto niyang umiyak, ngunit hindi niya magawa. Sa ika-10 araw, nakatanggap si Rizal ng isang pakete na walang pangalan ng nagpadala. Kumabog ang kanyang dibdib habang binubuksan ito. Sa loob ay isang pamilyar na panyo. Iyon ang panyong madalas gamitin ni Luwalhati para kay Tala noong nabubuhay pa ito. May kasama ring maikling sulat, kapag handa ka ng patawarin ang sarili mo, pumunta ka sa kape, isang coffee shop sa Sagada, Benguet. Huwag kang magmadali, huwag matakot, naghihintay ang lahat para sa'yo. Nanginginig ang kamay ni Rizal. Benguet, isang malayong lugar, daan-daang kilometro mula sa Palawan, isang bayang laging nababalot ng hamog. Ngunit iyon ang lugar na maaaring naglalaman ng kanyang huling pag-asa. Noong gabing iyon, matagal na naupo si Rizal sa harap ng larawan ni Tala. Nagsindi siya ng 3 kandila, lumuhod at yumuko. Patawad. Kung mahanap ko si nanay, magsisimula kami ulit. Mamumuhay ng marangal para sa iyo at sa anak natin. Kinabukasan, umalis siya. Halos 10 oras ang biyahe mula Palawan papuntang Benguet. Sa bus, tahimik siyang nakatingin sa bintana, hindi pinapansin ang ingay sa paligid. Ang kanyang puso ay nakatuon sa iisang bagay. Nandoon na kaya si Luwalhati. Gabi na nang makarating siya sa Sagada, ang malamig na hangin ay gumising sa kanya. Bumaba siya ng bus, dala ang maliit na backpack, at nagtanong. Saan po ang kape? Tanong niya sa isang tindera. Tiningnan siya ng babae at nagtanong, hinahanap mo ba si Ate Luwalhati? Natigilan si Rizal. Kilala. Niyo po si nanay. Marahang tumango ang babae. Kilala siya ng lahat dito. Mabait, tahimik, laging nakasombrero at kulay abong jacket. Malapit na siyang manganak, kahapon may nagdala sa kanya sa ospital. Nanlabo ang mga mata ni Rizal. Pwede. Niyo po bang ituro? Kailangan ko po siyang makita. Kailangan na. Itinuro ng babae ang isang maliit na daan paakyat sa gitna ng mga puno ng pino. Nasa dulo ng daan na yan. Pero gabi na, baka tulog na siya. Bukas ka na pumunta para hindi mo maistorbo. Pero hindi na makapaghintay si Rizal. Naglakad siya sa makapal na hamog, ang pusos tila nakikipagkarera sa oras. Sa dulo ng daan, isang maliit na bahay na gawa sa kahoy ang lumitaw. May dilaw na ilaw mula sa bintana. Sa isang karatula, nakasulat, kape, pansamantalang kanlungan, limutin ang mundo. Umakyat si Rizal sa hagdan. Hindi nakalock ang pinto. Dahan-dahan niya itong itinulak. At sa kanyang harapan, isang babae ang nakaupo sa isang mesang kahoy, yakap ang tiyan, nakapikit na parang nasa gitna ng malalim na kapayapaan. Si Luwalhati. Natigilan si Rizal, hindi nangahas na tumawag. Nakatayo lang siya roon, na parang isang estatwa. Pinakikinggan ang bawat paghinga ng babaeng nilakbay niya ang lahat para lang mahanap. At pagkatapos, iminulat nito ang kanyang mga mata, at nakita siya. Walang nagsalita, nagtama lang ang kanilang mga tingin, na para bang lahat ng kailangang sabihin ay naiparating na ng mga buwan ng pagdurusa. Iminulat ni Luwalhati ang kanyang mga mata, at tumingin ng diretsyo kay Rizal. Ang kanyang tingin ay pagod ngunit malumanay, puno ng mga damdaming hindi pa nasasabi. Ang maliit na silid ay may amoy ng mga puno ng pino, at ang dilaw na ilaw ay nagbibigay liwanag sa mukha ng 2 taong nasa sangandaan ng kanilang buhay. Binalot sila ng katahimikan. Hindi nila alam kung saan magsisimula. Bawat segundo ay tila isang kawalang hanggan. Lumapit si Rizal, paus ang boses, kung saan-saan po kita hinanap, Nay. Ilang araw at gabi, hindi po ako mapakali nang wala kayo. Bahagyang umiti si Luwalhati. Alam ko, Rizal. Miss na miss din kita. Umupo siya sa tabi nito, nangingilid ang luha. Nay, sa mga nakaraang buwan, hindi lang po kayo ang inaalala ko, kundi pati ang bata. Nangangako po akong poprotektahan ko kayo, anuman ang mangyari. Inilagay ni Luwalhati ang kamay sa kanyang tiyan. Marami akong inisip tungkol sa ating kinabukasan. Hinawakan ni Rizal ang kamay nito, puno ng determinasyon. Haharapin natin ang lahat ng magkasama.
Kahit ano pa ang sabihin ng iba, hindi ko hahayaang magdusa kayo at ang anak natin. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Luwalhati. Bumuntong hininga siya, natatakot ako. Na baka dalhin ng bata ang trahedya ng ating pamilya, na baka hindi siya patawarin ng lipunan. Hinigpitan ni Rizal ang hawak sa kamay nito, hindi magdurusa ang bata kung bibigyan natin siya ng pagmamahal at proteksyon. Nay, huwag na po kayong mag-alala. Sa sandaling iyon, tila lahat ng pag-aalinlangan at sakit ay nawala, napalitan ng isang pambihirang kapayapaan. Tiningnan ni Luwalhati si Rizal, ang kanyang mga mata ay puno na ng pag-asa. Gusto kong makasama ka hanggang sa isilang ang bata. Ngumiti si Rizal. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nawala ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Bumulong siya, hindi ko na po kayo iiwanang mag-isa. Tahimik silang tumingin sa labas ng bintana. Ang liwanag ng mga ilaw sa daan ay sumasabay sa dilim ng gabi, na parang isang pangako ng isang bagong simula, kahit na ang daan sa unahan ay puno pa rin ng mga pagsubok. Umaga sa kape, tumagos ang sikat ng araw sa mga dahon, nagbibigay liwanag sa mesang kahoy kung saan magkatabing nakaupo sina Rizal at Luwalhati. Payapa ang paligid, ngunit may bahid pa rin ng kalungkutan. Hawak ni Rizal ang ilang papeles. Sabi niya, Nay, gagawin natin ang lahat para sa bata. Nakipag-ugnayan na po ako sa isang social organization dito. Handa silang tumulong. Ngumiti si Luwalhati. Salamat, Rizal. Kahit mahirap ang daan sa unahan, hindi na ako nag-iisa. Hinawakan ni Rizal ang kamay nito. Huwag po kayong mag-alala. Mamumuhay tayo para sa isa't isa, para sa anak nyo, at para sa batang ito. Ngunit hindi ganoon kadali ang buhay. Noong hapong iyon, habang kumakain sila, isang grupo ng mga tao ang dumating, kasama ang ilang opisyal. Sabi ng isa, kami po ay mula sa social welfare. Nakatanggap kami ng mga reklamo tungkol sa inyo. Sumagot si Rizal, wala po kaming nilalabag na batas. Umiling ang opisyal. Hindi ito tungkol sa batas, kundi sa moralidad. Nag-aalala ang mga residente. Yumuko si Luwalhati, alam kong mahirap itong tanggapin, pero hindi ko na kayang bumalik sa dati. Mariing sinabi ni Rizal, patutunayan namin na ang pag-ibig at responsibilidad ang pinakamahalaga. Ngunit para sa mga opisyal, iyon ay isang hamon. Pinapirma sila ng isang kasunduan na hindi sila gagawa ng gulo at dadalo sa mga community dialogue. Gabi, bumalik sila sa coffee shop. Bumuntong hininga si Rizal, Nay, mukhang mas marami pa tayong pagdadaanan. Ngumiti si Luwalhati, naniniwala ako sa iyo, Rizal. Hanggat magkasama tayo, malalampasan natin ang lahat. Sa gitna ng unos, ang maliit na liwanag ng kanilang pag-ibig at katatagan ang nagsilbing gabay. Araw-araw, ang kwento nila ay kumakalat sa sagada. Ang mga mapanuring mata, tsismis, at panggugulo ay naging bahagi na ng kanilang buhay. Isang umaga, sa palengke, naramdaman ni Rizal ang kakaibang katahimikan. May mga bulungan at matatalim na tingin. Isang tindera ang sumigaw, wala ka bang hiya? Buntis ka sa manugang mo tapos hayagan pa kayong lumalabas. Sumunod ang iba, na puno ng tawanan at masasakit na salita ang palengke. Yumuko si Luwalhati, pinipigilan ang mga luha. Sumagot si Rizal, pakiusap, tumigil na po kayo. Buhay po namin ito. Sana po ay respeto niyo kami. Ngunit walang nakinig. Isang grupo ng mga kabataan ang nagsimulang sumigaw, na tila gustong magsimula ng gulo. Hinila ni Rizal si Luwalhati palabas. Ang pakiramdam ng galit at kawalan ng magawa ay bumalot sa kanya. Pagbalik sa kape, napaupo si Luwalhati, pagod na ako, Rizal. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Tiningnan siya ni Rizal, nanginilid ang luha. Huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Nalagpasan na natin ang napakarami. Hanggat magkasama tayo, kaya natin ito. Ngunit umiiyak pa rin si Luwalhati, natatakot ako para sa bata. Baka lumaki siyang hinuhusgahan dahil sa kasalanan ko. Inilagay ni Rizal ang kamay sa tiyan nito, hindi mag-iisa ang bata. Poprotektahan ko siya at bubuo tayo ng mas magandang kinabukasan. Sumandal si Luwalhati sa balikat ni Rizal. Magkasama silang nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng unos. Gabi, ang hangin ay bumubulong ng mga kwento ng katatagan, pag-ibig at pag-asa. Lumipas ang panahon at ang mahihirap na araw ay napalitan ng mga sandali ng kapayapaan. Humupa na rin ang mga tsismis. Nakahanap sina Luwalhati at Rizal ng tahimik na buhay, kung saan ang pag-ibig at pagpapatawad ang kanilang naging ilaw.
Nang isilang si Mucha sa isang maliit na ospital sa Benguet, tila tumigil ang mundo. Ang munting sanggol na may malinaw na mga mata at mahinang iyak ay parang isang himala na naghilom sa lahat ng sugat. Hinawakan ni Rizal ang kamay ni Luwalhati, nalagpasan niyo ang lahat, Nay. Ngayon, nariyan na si Mucha, isang bagong pag-asa. Ngumiti si Luwalhati, puno ng ligaya ang mga mata. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Ang buhay ay hindi perpekto, ngunit pinili nilang maging totoo sa isa't isa, nilagpasan ang lahat ng hadlang ng lipunan at ng sarili nilang pighati. Magkasama nilang pinalaki si Mucha, tinuruan siyang magmahal at maging matatag. Ang kanilang pag-ibig ay naging tulay sa pagitan ng masakit na nakaraan at isang magandang kinabukasan. Maging ang kanilang pamilya, bagamat hindi pa lubusang tanggap, ay unti-unti nang lumambot dahil sa kanilang katatagan. Sa bintana ng kape, ang sikat ng araw sa umaga ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha, mainit at puno ng pag-asa. Bumulong si Rizal, sa huli, sa kabila ng lahat, narito pa rin tayo magkasama. Sumagot si Luwalhati, at dahil magkasama tayo, mas lalo tayong tumatatag. Dito nagtatapos ang kwento, ngunit ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Isang paglalakbay ng pag-ibig, pagpapatawad, at ng pambihirang lakas ng katatagan.